Mukhang may umaamoy, mukhang may umaalingasaw ho, mga kababayan. Mukhang ito yung pambato ho nila, oh. Tada! The future! Oh, ha? The future President of the Republic of the China, Philippines. Province of China, mga kababayan. Baste Duterte, mukhang linuluto ho nila na si Baste ang tatakbong ano, mga bossing, tatakbo sa pagka-presidente sa 2028, 2028 ho, Ano po, at hindi lang yan, there's more pa po, mga kababayan, kung bakit natin nasabi na mukhang niluluto nila si Baste para maging presidente. Payag ho kayo nun? Medyo mabagal ho ang ating presidente. Medyo parang kailangan mag-isip pa, paano pag hinarap natin do'n sa mga ano, sa ibang bansa ho, mga kababayan, 'no? Paano pagka isinalang na yung sa mga iba't ibang lugar ng, iba't ibang bansa, mga bossing, tapos merong mga pakikipag-usap, paano kaya ho yun? Ano? Mark my word, Baste Duterte will become president of this country. Paano na yon, mga kababayan? Umpisa pa lang. Ano, sasabihin na natin, 'di ba bumabanat kayo sa, nakaraang administrasyon, o kunyari nakaraan na si PBBM, tapos na yung ano, tapos na ho yung kanyang panunungkulan, 'no? 'Di ba bumabanat kayo sa nakaraang administrasyon at tapos sabi ninyo, kung meron siyang, nakaraan, 'no, dahil nga do'n sa PIDEA leak, kung meron siyang nakaraan na ano ba, na nagpupulburon, baka hanggang ngayon yung kanyang mga desisyon sa pagiging presidente, apektado ng pagpupulburon niya pa din hanggang ngayon. Paano ito, mga bossing? Hindi naman natin sinasabing direktahan na si Baste nagpupulburon ho. Pero meron nga tayong nakitang video na mukhang sabog din ho, no? Hindi lang natin alam kung sabog ba sa pinagbabawal na utot o sabog sa pinagbabawal ng, droga, o sabog po dahil sa kalasingan lang po, mga kababayan. 'Di ba pwede nating ano yun, sabihin din sa kanila, pwede nating ibalik yun, 'di ba? At lagot kayong lahat, paghihiganti po pala ang pakay 'pag naupo si Baste Duterte, mga kababayan. At lagot kayong lahat, na umapi sa mga maliliit na Pilipino during the presidency of drug addict daw, Marcos Jr., including smuggler, oligarchs, particularly the Marcoses and Romualdez, mga kababayan. Ano ba yun? Ano ba yung pinagsasabi nilang gano'n na meron daw tayong mga inapi na maliliit na mga Pilipino? Ang alam ko, mga kababayan, merong maliliit na mga nagdudurog dati, no, na pinategi o nategi doon sa ano, sa laban kontra droga ng mga Duterte ho. At alam ko din, mga kababayan, alam niyong lahat na merong mukhang maliliit 'yan, ano, na mga nategi din ho diyan sa laban kontra droga ni Baste Duterte, mga bossing. O paano kaya ho 'yun? Robin Padilla lang ang peg niyan 'pag nanalo 'yan. Malamang sa alamang ho. Bakit bakit kaya biglang Baste Duterte? Ano ho, mga kababayan, bakit biglang parang naiwan yung Inday Sara Duterte ho, mga bossing? Nagtatanong lang tayo. Ano kasi dati, Inday Sara Duterte, naramdaman na nila na ay wala na. Bumagsak na yung popularidad ni Inday Sara Duterte dahil sa mga nangyayari. Sila din ho kasi nagpabagsak doon, mga kababayan, Yung ama, kung ano-ano ang pinagsasabi hanggang sa nawalan po ng gana ang taong bayan sa kanila. Tapos makita mo si Inday Sara Duterte, iniwan ng Pangulo ang ating bansa para magtrabaho po, mga bossing, lumabas ng bansa, punta doon sa rally. Nagpunta doon sa rally ni Pangulong ni Kibuloy ho, mga kababayan. Sabi ko, ano na nangyari? Bakit biglang change na sila ng presidente? Mark my word, Cheese at Martin yan, 2028.
alam niyo po hindi pa din po natin masasabi kung sino talaga yung mga tatakbo para sa susunod na eleksyon, eh. Pero mukhang itong mga DDS, alam na ho nila kung sino ang kanilang patatakbuhin o iboboto sa 2028 ho, mga kababayan. Baste Duterte. Makipag-usap dun sa ibang bansa. Matagal. Mga mag-aantay kailangan 10 hanggang 15 segundo. Ma'am Chris Rose, shout out sa inyo. Simple Batrac, Best Reply, Place Whitey, Cooking Fire, Virgilio Caragan. Shout out sa inyo. Romeo Barcebal. Oh. Di ho ba mga kababayan? Paano na yan? Ako ho, basta ako ganito, mga bossing. Kung sino ho ang itaas ang kamay, mga bossing, kung sino po ang itaas ang kamay ng ating presidente na PBBM, mga bossing, yun po ang susuportahan ko. Lalo na po, mga kababayan, nakita ko hanggang matapos ang termino ng ating presidente, ayos pa din po yung pamamalakad at maganda pa din po ang ginagawa para sa Pilipinas. Yun po ang susuportahan ko, mga kababayan. No? Tuloy lang po tayo doon para tuloy-tuloy. Mahirap na ulit ang mga Duterte no? Pagka nakabalik, baka yung itutuloy nila yung dati pa din gawi, tapos biglang tokhang na naman, merong magandang paraan sa pagsugpo, no? Ng mga ipinagbabawal na gamot, hindi yung tegi dito, tegi doon, Pinapanood ko ho kanina, mga kababayan, yung ano tawag dito? Yun pong sa hearing sa Congress, may mga ginigisang pulis doon, may mga nagsisinungaling. Ramdam mo ng mga pagsisinungaling Sabi doon sa isang pulis, 2 beses ka pinutukan bago ka nakaputok tapos ikaw tegi agad siya. Bale 3 kasi yung narinig na na pagpapaputok ko malay natin sa pulis lahat yun. Iginigiit nung pulis, sabi niya, 3 beses po yung putok, 2 doon sa sa nagdudurog, tapos 1 sa akin. 2 beses niya akong pinaputukan bago ako pumutok. Ayaw siyang paniwalaan doon sa Kongreso, mga kababayan. Ano? Hay nako po, Lord. Baste Duterte, sino kaya yung magiging kalaban ni Baste Duterte sa pagka-presidente sa 2028? Pero malayo-layo pa ho yan. Madami pa pong mangyayari, mga kababayan. Nandiyan pa po yung baka masama si Baste sa ICC. Ano ho? Dahil, kumbaga habol siya dun Mapapahabol si Baste Duterte dun sa ICC, mga kababayan No, ito lang yung mga nakaraang linggo. Nung niya, yung pagtatalaga niya o pagsabi niya, ang aming lugar ay may digmaan labang kontra droga. After nun, 7, 8 ang tegi.